free sample. May sense ba yung sinasabi ko? Kasi you just want them to take the first step. Kaya mo gustong i-send yung portfolio at kaya nila gustong tingnan yung sample work mo. Yun yung sinasabi ko eh. Kasi kailangan nila ng shortlist na i-hire nila for long term. Yun yung first step. Second step is syempre, pagka nandun na kayo sa discovery or strategy call, doon na siya may impress sa'yo. So doon na papasok again yung negotiation skills. Huwag ka magbebenta. Yun ang sagot natin dyan. Wag mo i-hard sell. Anong gagawin mo? Be a consultant. I've learned this mga 20 years ago. Sa AirPods ko, nung binibenta niya, nasa 9 figures pataas na mga generator, mga sa power plant. All the while, akala ko sobrang introvert kasi introvert din si AirPods, ako introvert din. All the while, before that, akala ko sales, pachami-chami lang. Alam mo, kailangan mong bumuka, kailangan mag-small talk. Yes, kailangan din yun. Pero most importantly, yung high level na sales pala, hindi ganun. Yung mga ganun pala, yung mga medyo nasa low level pala na sales. Yung naghahabol ka, ma'am, sir, yung gano'n. Kasi hindi qualified, hinahabol mo eh. Pero yung mga high level pala, kalmado ka lang, tapos you act as a consultant. Para kang doktor, pumunta sa yung pasyente, which is yung client, ina-assess mo siya. Okay, ano yung pain point mo? Ano yung problema mo? Anong gusto mong mangyari sa business mo? Guess nyo? So in this call, we're trying to get to know each other. And at the end of this call, if we are fit to work together, we can proceed. So may ganun, pwede ka magsabi ng ganun statements para hindi ka mukhang naghahabol. Meron kang position of yung hindi ikaw yung nandito. Either pantay kayo or nandito ka. Hopefully may sense yung sinasabi ko. Psychologically, may ano yun eh. May dating yung, kung ikaw yung nandito, medyo kiss-ass ka, ang value na pinipresent mo kay client is medyo desperado to. Baka hindi siya ganun ka-valuable. Tama? Ewan ko may naka-experience sa inyo sa sales ha. So, kung may experience kayo sa sales, alam niyo yan. So wag ka magbebenta. Pag sinabi mo yung presyo, pati, kung nagtanong siya, zip it. Hayaan mo siya magsalita. Kasi magpa-process yan eh. Pag nagsalita ka, dinasify mo, ganito yung presyo. Kasi ganito yung gagawin ko dyan. Ang dami kong ibibigay sa'yo na ganito, ganyan. That will diminish yung value mo. Or make them perceive na nadi-diminish yung value mo. Kasi pwede namang maganda yung talagang services mo. Pero dahil pag sabi mo ng presyo, biglang, yun nga, nag-ahabol ka, di ba? Okay, so yeah, medyo advanced yung sasabi ko sa inyo na negotiation na. Pero my point is, yan yung isa pa sa haligi ng freelancing career nyo. Okay? Para sa case ni Ken tsaka ni JC, maaaring hindi nyo kailangan yun for freelance, pero kailangan yan for real estate clients. Diba? So you need to build your expertise sa media buying to generate leads and inquiries para dun sa mga binibenta nyong property. Yung client negotiation, ay may sumasali. Tama daw, tama. Okay, thank you, Doggy. Yung client negotiation, ano naman yan, pinoprovide din ng real estate companies yan eh. Diba? Yung sales training. Yes, coach. So, yun ang kailangan nyo pa rin. Ibang facet lang para sa direct na buyers lang ng mga properties. Diba? Pero kailangan pa rin siya. Maganda siya, coach, sa sales. Ando ng pera eh. Yes, maraming industry na maganda, sobra. So, yun nga, depende na lang talaga sa gusto mo. Yun nga, kasi like ako, since
engineering yung background ko, sobrang dami mong pwedeng pasukan na industry, di ba? Kahit sa industry to halos. Di ba? Yung doktor nga, iba-iba yung pwede sila mag-specialize in eh. Di ba? So, yun yung pinapoint out ko. So, ayun, make sure na de-develop nyo rin yun. Kasi looking forward kayo to something in the future na, oy, ako yung, di ba, pwede akong rumekta eventually. Basta maging solid na yung, tingin mo, kaya mo nang bumuo ng bahay, pwede ka na rumekta. Sa SEO, tingin mo, kung nagka-client ka, for example, Bliss. Ano nga first name mo? Bell. Nagka-client ka, diba, after 2-3 years mo dyan, makakumpiyansa ka na dahil nakikita mo na yung pinagagawa nyo eh. Lalo kung iniikot mo yung pinagagawa nila sa on-page, off-page, diba? Matanong ka sa mga kliyente, diba? Oy, paano ba ginagawa yan? Tapos aaralin mo yun, siyempre. Tapos nakikita mo, we're ranking clients na ganito, left and right sa mga ganitong niche. Kaya ko yan. Kaya ko na yan. Pwede na akong rumekta. Rektahin ko na to. Bakit? Pag rumekta ka, sa'yo lahat ng bayad. Halimbawa, ang single nila per client, $2,000 a month. Okay? Ang bigay sa'yo, $6 per hour. Example, per client, per hour yun. Ang hahawakan mo, hindi lang isang client, iba-iba. Diba? Multiple clients. So let's say, example, on average, ang hinahawakan mong client, ang total is revenue nila ay, example lang, let's say $15,000. So, pag kaya mo ibigay kung ano na yung ginagawa nila, pwede ka rumekta. Singilin mo ng kalahati. I will give you the same value that you're getting na kalahati. Mas malaki pa rin yun sa $6 per hour. Di ba? Although, syempre, wag naman nating agawin yung business kasi baka meron kayong mga non-disclosure agreement and etc. Di ba? Pero you get what I'm trying to say. I hope. Huwag lang maingay sa company, sir. Huwag lang maingay sa company. Huwag lang maingay sa company. Kung halimbawa gusto mo i-undergrad yung client, huwag lang maingay sa company. Kaso kasi medyo pwede ka maging unethical kung may pinirmahan ka na, alam mo yun, non-disclosures. I don't recommend it pagka ganun. Yung ethical way naman. Diba? So, kasi ikaw din pwedeng mapatrouble dyan. Kung pumirma ka tapos nakita nila, pwede kang demanda. So, ayun, sa case ni Win, 'di ba? E-com 'yan. Sa tingin mo, pag nakita mo kung paano siya ginagawa at later on after a year or two or a few years, no? Naging kumpiyansa ka kasi ikaw yung gumagawa eh. Sige, siyempre magkakakumpiyansa ka, tama mali. 'Di ba? Unless na lang kung kuya-kuy ka diyan o alam mo 'yon, hindi ka na nag-iisip. Parang ano ko na lang, parang data entry lang ginagawa ko kung sabihin ni client, di ba? Hindi mo na pinapagana yung utak mo. Pero pag nakatuto ka dyan, di ba? Oy, after namin gawin to, yung revenue niya, nag $1 million in a year, o every year, or lalo kung every month. Di ba that builds confidence sa'yo na okay, ganun lang pala yun. The easiest way to build confidence is to be competent. So pagka kumpiyansa ka na, dahil competent ka na, sa tingin mo ba hindi mo kayang i-close yung yung similar niche? Win? Di ba kaya? Di ba? Kaya. Alam mo na kung ano ginagawa mo eh. So. Exactly, di ba? Exactly. Alam mo na yung gagawin eh. Alam mo yung ginagawa mo. Kung hindi ka pa magaling masyado sa negotiation, medyo pag-aralan mo na lang. Trust me guys, sobrang ayaw ko yung sales dati. Introvert nga ako eh. Hate na hate ko yan. As in. Yung mangtsachami ako.
Pagkausap ko yung client, may small talks pa. Ayoko ng small talk. Alam ng mga introverts yan, yung small talks, ayaw natin yan. Gusto natin may lalim kagad sa usapan eh. Pero wala akong choice eh. Kasi naintindihan ko na without that, wala akong pupuntahan. Kaya pinilit ko, bumili ako ng mga books. And then I followed mga psychology and mga nagtuturo about sales. One of the first na pinalo ko si Ramit Sethi. Hindi nyo na siguro kilala yan. Sikat kasi dati pa yan eh. Mga 11 years ago. Just to help myself. Para ma-improve ko yung aspect na yun. Kasi alam mo, pag upo mo sa puti, kausap mo, English pa kayo, di ba? May mga ano ka na yan, mga openers ka na yan. How's the weather there? Oh, it's pretty warm there, huh? Pag sinabi na ko niya, Florida sila, Miami. Mga ganyan eh. Pero alam mo yun, it's part of the game. So yun, yun yung mga haligi, yung mga sinabi ko, yun yung haligi. Pag merong isang mahina doon, madaling bumagsak yung ating career. Lalo, pag freelance, wala naman job security, di ba? Walang job security kung hindi ka competent. That's number one. Kasi, yun nga, yung una kong sinabi ni Shalim, i-end na yung contract. Hindi ka competent eh. So, that's number one. Ano ulit? Sige nga, recap tayo. After nung being competent, anong next na kailangan? Kung nakikinig kayo. Ano tayo, parang classroom tayo. Yung dito meeting dito, tatawagin ko. Nag-look away yung iba eh. Ano next? Ano yung mga haligi? Yung knowledge mo, syempre. Yes. So, under competence yun. Tama. SOP. Ha? OP. Ano yun? Out of So, place? parang sa community. Parang community din. Na pag-discovery ko na kay client. Sorry, may south yata ako. Ano yung OP dun? SOP coach yung parang paano kayo magbubuo, di ba? Sorry coach, ang maingay. Standard operating procedure. Coach. Di ba magbubuo ka na, kailangan mo rin yung Kailangan din, yes. Pagka yung ano ka na, nag-i-scale ka na. Yes. Pero yung mostly kasi dito, nasa beginners pa. Tsaka nyo pa kailangan yun, hindi pa ngayon. Pero later on, yes, kailangan nyo. So yung next na sinabi ko is yung client negotiation, sales. Okay? Tandaan nyo lang yung dalawa na yan para maging solid yung foundation nyo. Tapos pag solid na kayo sa dalawa na yan at isama nyo pa yung meron na kayong niche na, tingin ko ito yung niche na okay gusto ko itong subukan talaga. Okay? Yung mixture niyan tatlo, pag solid na yan, pwede na kayong mag-outreach sa mga clients. So tawag dyan, lead generation. Yan, yung sinasabi ko na yan. Okay? Take this to heart kasi pagka nandyan na, dyan na yung mag-scale na kayo. Multiple clients kayo o agency na kayo. Paano ka mag-reach mag-outreach sa clients? Maraming means. Pero ang prerequisite niyan, kailangan